Okay, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At dun sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, yung mga bago pa sa aking YouTube channel na gusto magpagawa ng baril, ako po ay wala sa Pilipinas. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at bago ako bumati, ay gusto ko lang munang basahin ang mga message o katanungan ng dalawa nating subscribers. Una ko nang babasahin ay si Madeline Cream Student. Madeline Cream Student. Ito. Ang isa natin siyang follower. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, Madeline. Ang sabi niya, baka girl siguro ito si Madeline. At kaya ako'y malaki ang paghanga sa mga babae na gustong maging gunsmith. Ang sabi niya, hello po, ang galing ninyo po magturo. Tanong ko lang po, if dapat po ba mag-take ng training sa welding, pati po mekaniko upang maging mahusay na gunsmith? Meron na po akong alam sa pag-shoot and gun safety, pero gusto ko din po maging mahusay na gunsmith kagaya ninyo pagtanda ko. Kaya po sana masagot po ang tanong ko. Yan, ako yung natutuwa dito sa may mga pangarap. Dahil ganyan din ako noong una, nangarap. At ang katanungan niya ay masasagot ng katanungan ni Nix Lorenzo. Ang sabi naman ni Nix Lorenzo, paano po kayo nakapasok dyan? Paano daw ako nakapasok dito sa trabaho ko? At kahit anong baril kaya ninyong magawa. Mahilig lang akong manood pag baril ang usapan. Ayan. So, binigyan ko ng pansin kasi dalawa na yung gustong malaman. Yung ating paano tayo narating itong ating kinalalagyan. Wala naman talagang gunsmith school sa Pilipinas. Okay, bago natin yan sagutin, ang ating ito ay para do sa mga gustong maging gunsmith at do sa mga nag-iidolo sa akin. Ito ay nagpapasalamat sa inyo. Ngayon din kay Chinchin Gutierrez na isa siyang lady mechanic na nagustuhan din yung ating mga ginagawa at siya ngayon ay nag-aaral na rin ng pagiging gunsmith besides sa pagiging mechanic. So yan ang mga pinanggalingan ko. So yan, bago natin yan sagutin, ay magpapasalamat lang ako sa ating mga subscribers at bumabati ako ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga OFW sa mampanikay ng mundo. Mag-ingat po tayo, ingatan natin ating kalusugan at ilayo nawa tayo sa mga disgrasya sapagkat may mga pamilya tayong sinusuportahan sa Pilipinas. Ayan, at maraming salamat din sa ating 33,300 plus na mga subscribers. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads, tayo po ay isang charity vlogger na ating kinikita sa YouTube ay itinutulong natin sa ating 6 na mga estudyante, anak ng mga single parents. Kaya nga po tayo ay may GCash number dito para do sa mga gustong tumulong do sa ating mga beneficiaries. At pinasasalamatan ko si Alfredo Isidro at yung nagpakilalang Ordisipay na nagpadala sa ating GCash number. At ngayon din kay Boy Umay. Si Boy Umay ay natuwa doon sa ating kasagutan, doon sa tanong niya tungkol sa extractor, at binirepay ko na doon sa aking anak. Yung aking anak ko yan, yung aking tresurera na nakapagpadala ka na. At maraming salamat sa iyo, Boy Umay. Sana lahat ng nabibigyan natin ng kasagutan nagpapadala. Thank you sa inyo lahat. At yung mga gusto pang magpadala, ay thank you sa inyo. Yan ang ating GCash number. At shout out kay Arnel Salvador, Architect Arnel Salvador. Naging kaibigan ko dito sa Kuwait at siya ay nagbigay sa atin ng cash, personal yung inabot para sa ating mga beneficiaries. Ayan. At sasagutin na natin ang mga katanungan ni Nix Lorenzo at ni Madeline. Okay.
ang sabi ni, okay, papaiksin ko na lang yung aking karanasan na lang ang aking ikukwento sa inyo. Bakit ako naging gunsmith? Ay wala naman talagang gunsmithing school sa Pilipinas. Ako po ay isang anak ng mekaniko. At kami ay may talyer. Bata pa ako, lumaki na ako sa shop. So, paggawaan ng mga sasakyan yun. Dahil ang tatay ko yung mekaniko. Ngayon, ang tatay ko bumili ng mga turnuhan. So, nagkamero kami ng machine shop sa madaling salita. At palibasa ako yung panganay na anak, ang sabi ng tatay ko, ikaw ang hawak ng ating shop. So pinag-aral niya ako ng machine shop sa Piatti University. Pagkatapos ako mag-aral ng machine shop, siyempre, ako na humawak ng aming talyer hanggang sa mekaniko ako, naging mekaniko ako, machinist, welder, lahat ng trabaho doon. Ako na ang humawak ng talyer hanggang sa lumaki na yung shop namin, nagkamero ng branch. At nagturo din ako sa kinuha din akong tagapagturo ng auto diesel mechanic sa aming bayan sa Eastern Mindoro Institute of Technology. 3 taon din yata ako doon, nagtuturo ako ng laboratory. Dahil mahilig talaga akong magturo. After that ay nagtayo ng shooting club yung mga tropa ko, yung Mangyan shooting club sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. So mahilig ako talaga sa baril. Dahil gumagawa na ako noon ng mga paltik-paltik na mga baril. At muntik na nga ako makulong dyan. So ininto ko na yun at sumali na ako sa Mangyan Shooting Club. Doon sa Mangyan Shooting Club, ako bumili ako ng 45 ko at pinag-aralan ko yung 1911 ko. Tatak nun yung pinakamura noong panahon na yun ay federal. Pinag-aralan ko yung 1911 at ginawa ko siyang high cap. Natakot nga yung mga member, yung kasamahan kong mga member na shooting club, bakit nilagari ko yung grip at ginawa kong high cap. Nagawa ko naman at maganda. So pag ako pumupunta ng mga dumadayo ng mga kamukha ng Laguna, ibang lugar, nagtataka sila bakit yung federal ay naging high cap. Dahil umuso na noon ang mga high cap So, yun, nag-umpisa na doon. Nagkamero ng tiwala sa akin yung mga member kong yung mga member ko ng mga shooting. So, sa akin na sila nagpapagawa ng baril. Pero before that, yung mga pulis sa aming bayan, pag may nasisira yung kanilang baril, tuwan-tuwa ako sa pagka pinapagawa nila sa akin at nagagawa ko naman. So, nabili ako ng mga paltik na baril hanggang sa gumawa na rin ako ng mga paltik na baril ng mga panahon yun. Nga, muntik na akong makulong. Hindi ko na ikukwento sa inyo dahil sa paggagawa ko ng paltik. Dahil, siyempre, mga pulis yung mga tropa ko, nahulihan ako ng paltik. So, ininto ko na yan at parang sumama ang loob ko doon sa paggagawa ng paltik. At buti nga, hindi ako nakulong. Hindi ako nakasuhan. So, dahil mga kaibigan ko rin naman yung mga pulis sa amin. So, ayun nga, hanggang sa isang araw, may dumalaw sa amin sa shooting club habang may competition yata kami noon. May naghahanap, shout out kay Engineer Benny Bariga. Malaki utang na loob ko rin yan. So, sabi niya, naghahanap siya ng gunsmith na dadalhin daw sa Saudi. Tinuro ako ng mga kaibigan ko, sabi ko, sir, hindi ako pwede pumunta sa Saudi mag-abroad dahil may shop ako na may shop ako. Hindi ko pwedeng iwan yung negosyo ko. Pero sabi niya, mag-try ka lang. So, inupiran ako ng medyo maganda. Sabi ko, why not? Mag-try ako dito kahit isang kontrata lang. Gusto kong, pangarap ko din kasi maka-abroad. So, iniwan ko yung machine shop doon sa aking pinsan. Hanggang sa
yun, Al-Hadap, Company, tindahan ng mga baril na may shop. So ako ang naging hinawakan ko yung shop na yun. At marami akong experience na nangyari doon. Kasi nga, yung mga military bases ng Saudi, pinupuntahan ko, sinichika yung mga baril hanggang nahasaan na ako doon ng paggagawa ng baril hanggang paggagawa ng stock. Naka 3 years ako doon. So after 3 years, umuwi na ako ng Pilipinas. At pag-uwi ko, ayoko na mag-abroad. Ayaw ko na magtrabaho sa abroad. Gusto ko na lang pumunta ng Amerika sa kapatid ko. May kapatid naman ako dito sa Kuwait. Ito, masasagot ko na paano ako napunta dito sa Kuwait. Pinadalan ako ng visit visa, tourist. Pagdating ko dito, sabi ko doon sa kapatid ko, may naman dito, may shooting range, yung mga ganyan-ganyan. Sabi niya, meron, kilala. Puntahan ka natin. Kinabukasan pagkadating ko, pupunta kami dito. Nakilala ko si General Ahmad Salim, yung operation manager dito. At kunyari nag-apply ako. Tinignan niya ako, sabi niya, okay, magturo ka dyan. Tinuruan ko yung mga pulis dito. So nagsisinyasan sila kasi stricto ako sa safety. Pagkatapos nung turuan ko sila, nakikita ko sila gumagano sila. Kasi mga Arabo sila eh. Pero hindi nila alam, nakakintindi na rin ako ng Arabo nun kasi galing na ako sa Saudi nun. Tapos sabi niya, gumawa ka nga ng senaryo. So pinagawa ko ng course of fire. Gumawa ko ng course of fire, mabilisan. Pagkatapos sabi niya, sige, putukan mo yan. So na-impress sila sa akin. Kasi practical shooter. Simple lang yung ginawa ko, dirat-rat ko. So doon pagkatapos, tinawag ako sa opisina, sabi niya, pwede ka na mag-umpisa ngayon, hard ka na. Sabi ng kapatid ko, sir, ano yan, kararating lang niyan kahapon. Pumasya lang yan dito. Sige, mag-umpisa ka na anytime, pwede ka na bumalik. So pagkatapos ng ilang araw, bumalik ako yun. Nag-umpisa na ako dito, magtrabaho. At firearms instructor muna. Nung nalaman nila akong gunsmith din, may gunsmith naman dito, ayoko na makihalo-halo sa gunsmith. So, pagka may mga masisila na mayroong pagkakataon na yung chief firearms instructor na Egyptian mayabang, nagbaklas ng Sig Sauer yata yung binaklas. So, hindi nila mabubuo. Ang sabi ng amo ko, si Elmer galing Saudi yan eh. Tinawag ako, kaya mo bang buhuin ito? I will try, sir. So, ginawa ko, madali ko lang naman nabuo. Pagkatapos nabuo ko na, kasi binaklas lahat nilang piyesa. Wala ka talaga may kitang piyesa na nakakabit talagang, kasi medyo mahirap baklasin yung pag ibuhin yung pag hindi ka sanay. Saglit ko lang binuo. Pagkatapos pumunta ako sa opisina nung chief firearms instructor, nakaharap siya sa computer, sabi niya, may binigay sa akin papel, okay, 10 minutes you can do it. Binigyan ako ng copy na nag-search pala siya sa internet tapos nagkopya siya. Sabi ko, sir, it's done. Nagulat siya. Tapos ayun na, parang hindi nila alam na galing ako sa Saudi, marunong na ako eh. Ayun, hanggang sa naging gunsmith na ako dito at firearms instructor, gunsmith at katagalan na yun, hanggang ganito na ako. Ako na lang ang tinatawagin nila pag may mga problema. Dahil welder din tayo, pag may mga problema na mga machine. Yun, hanggang ngayon, hindi na nila ako binibitiwan. Actually, ang 60 years old rito, excuse me, ang 60 years old rito ay hindi na binibisahan, pinapauwi na kasi malaki na ang batas ng Kuwait. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin nila akong bitiwan. Kaya nandito pa rin ako hanggang ngayon. So sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Yung katanungan ni hindi masyadong importante yung pagiging mekaniko.
ang maganda lang sa mekaniko, magaling kang mag-diagnose ng mga sira pag mekaniko ka. Yun ang isang bintahan ng mekaniko. Ang malaki talagang faktor ng pagiging gunsmith ay yung machinist. Dahil more on sa pag-fabricate ng mga parts. Pag nasira yung parts, makakapag-fabricate ka dahil machinist ka eh. Machinist naman talagang gumagawa ng mga kahit anong parts eh. At sa pagre-repair, magaling ang mga machinist. Yung pagiging welder, makakatulong yan kasi merong mga dapat kang weldingan. So pag yung tatlo na yan ay na pagsama-sama ninyo, hindi ko pinagmamalaki yung aking sarili. Isa kang welder, isa kang mekaniko at isa kang machinist. Actually, pag machinist halos alam na welding ay alam na rin ng machinist kasi nagre-rebuild yan eh. So yan ang aking kasagutan at kung paano ako napunta dito at paano ako naging gunsmith. So yung mga mekaniko, yung mga welder at yung mga machinist, malapit-lapit, madali lang kayong matututo ng Ang kailangan na lang ninyo ay mag-self-study. Ang importante yung marunong kayong magbaklas at magbuo. Yun na lang. At pag-aaralan na lamang ninyo pangsyon ng mga baril. Kung ano ang pangsyon ng baril at bakit ang baril ay pumuputok, bakit ganun. Lahat ng parts, alamin ninyo kung anong ganun. Self-study lang. Ako ganun ako. Yung paggagawa ko ng stock, by the book naman yan, binigyan lang ako ng libro ng aking amo, kaya ako nakakapagawa ng mga stock ng mga kahoy. At yan ang pinagkakakitaan kong bread and butter ko dito sa Kuwait. So yan ang aking kasagutan kay Nix Lorenzo at kay Madeline. Madeline ba yun? Okay, kay Madeline. Na kung meron pa sa inyong mga gustong maging gunsmith, yan ang pag-umpisahan ninyo. Ako hindi ako namasukan bilang gunsmith. Namasukan lang ako diretso na sa Saudi. At marami akong kwento sa Saudi na medyo biniliban din tayo doon. Dahil pakarating natin doon marunong na. Kaya maganda rin yung talagang marunong ka na. Kahit medyo tahimik ka, pag nalaman nila na ganun ka pala, malaking factor yun. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sana yung karanasan ko ay, dahil naitanong lang naman yan, disclaimer hindi ko naman talaga gustong i-open yan. Naitanong lang sa atin mga personal na bagay. So ayoko namang hindi sagutin dahil katanungan yan. Pinangako ko naman na lahat ng katanungan ay sasagutin natin. Ay naging personal yung tanong ninyo sa akin. At ako nagpapasalamat din naman na maraming umiidolo sa akin na gustong maging gunsmith. So ayan ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sana pag-uwi ko ng Pilipinas, magkita tayo at matuturoan ko kayo ng personal. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much and God bless us all.